Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Mga magulang ko at mga kapatid, purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Muli po, welcome sa programa ng The Wonderful Acts of God ng Jesus is Wonderful Ministry at ng New Life Community sa pangalan ni Jesus, na kung saan tayo po ay muli na namang magbubulay, magninilay at mag-aaral po ng mga salita ng Diyos na siyang patuloy na magbibigay po sa atin ng kalakasan, katatagan, kasiglahan, kagalingan, kaligtasan at katagumpayan ng ating mga buhay sa pangalan ni Jesus. At nawa po kayong lahat, mga magulang at mga kapatid, ay nasa mabuti pong kalagayan habang kayo po ay nanonood, nakikinig at palagi ang sumusuporta sa gawain ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Napakabuti po ng Diyos at dapat po tayong parating magpasalamat sa Diyos dahil tayo po ay binibigyan niya ng pagkakataon, ng oras, ng panahon upang patuloy na mag-aral, magnilay at magbulay ng kanyang mga salita sa pangalan ni Jesus. At bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin sa mandali. Patuloy po nating damhin ang presence, ang power, ang authority ng ating buhay na Diyos sa pangalan ni Jesus. Father, in the name of Jesus, muli ka po naming niluluwalhati, pinapupurihan at dinadakila. We bless your name, Father. We bless your name, Jesus. We bless your name, Holy Spirit. We magnify your name, Father. We magnify your name, Jesus. We magnify your name, Holy Spirit. We praise you, Father. We praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. At ngayong hapon, tunay nga po, ina-acknowledge namin, hindi lamang ngayong hapon, ngayong umaga, ngayong gabi, O Diyos, patuloy ka naming nire-recognize. Again, ina-acknowledge namin ang iyong supremacy, sovereignty, at superiority sa aming mga buhay, because apart from you, we can do nothing. Kaya sa pangalan ni Jesus, anumang pagkukulang po namin, pagkakamali, pagkakasala, sa isip, sa salita at sa gawa, patawarin po kami. Ikaw po may sabi, sino mang nananalig, sino mang lumalapit sa iyo, ay hindi mo itataboy. Hallelujah. At sino mang nananalig, hindi mo ahayaang maranasan namin ang mga kabiguan sa buhay na ito. Kahit sa pangalan ni Jesus, maraming pong salamat sa lahat po ng biyaya, pagpapala sa iyong pagkilos, sa iyong paggawa sa aming buhay, at amin na pong pinasasalamatan na ang iyong salita ay mangungusap po sa amin upang ito po ay magdulot ng patuloy na kaligtasan, kagalingan at katagumpayan ng aming buhay. Salamat po, O Diyos, sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsamba, pagduwalhati sa natatanging pangalan mo, aming Panginoong Hesukristo, kasama ng banal na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan, at ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Napakabuti po talaga ng Panginoon. Biruin nyo, tayong lahat ay magsama-sama at magkita-kita, o tayong lahat ay magkakilala. Hallelujah. Sa pamamagitan po ng live stream na ito, purihin po natin ang Diyos. Kaya mga magulang, mga kapatid, minsan pa, welcome po mga ka-wonderful, ka-new life, kapatid, kapamilya, kapuso, kasangga, kabagang, ka-espiritu, mga kaibigan, ka-batchmates, kakumpare, kakumare, at kayo pong lahat na mga
kasambahay sa pananampalataya na lagi pong sumusuporta at nanonood sa programang ito. Diyan po sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng mga bansa na naaabot po. Welcome po kayong lahat, mga magulang, mga kapatid, at purihin po natin ang ating Panginoon. Amen and amen. Hallelujah. So kunin po ninyo ang inyong mga gadgets na meron pong laman ng salita ng Diyos o ang inyong mga Bible, ang inyong pong mga notebook, notepads, at ating pong pagninilay-nilayan itong napapanahon na subject matter o doctrine o aral na hallelujah, nag-viral po ito sa isang lalaki. Praise the Lord, na hindi po marunong mag-thank you kay Lord. Hindi siya nagpapasalamat sa Diyos. Hallelujah. Kaya ito pong ating title, A Doctrine of Being Grateful and Thankful to God. A Doctrine of Being Grateful and Thankful to God. So open your Bible sa Psalms 106 verse 1. Psalms 106 verse 1, ito po ay sulat ni King David. At sabay-sabay po tayo sa pagbasa, mga magulang, mga kapatid. Ang sabi po ay ganito, awit 106. Mula po sa talatang 1, ang sabi po sa wikang Ingles, praise ye the Lord, O give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Purihin ninyo ang Panginoon, o mga pasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Mga magulang, mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating buhay na Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. So ayon po sa ating pagbasa, makinig po kayo, narito po aking panimula. Ang pagpupuri at pagsamba sa Diyos ay hindi nagiging kumpleto kung walang pagpapasalamat sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Can you say amen? Take for instance, my brothers and sisters in Christ, isidetrack ko kayo, pero nandun pa rin po yung pattern o susundin pa rin po natin yung ating titulo patungkol sa A Doctrine of Being Grateful and Thankful to God. Dito po sa Luke chapter 17, 11 to 19 na mayroong 10 ketongin. Naalala niyo po ba itong gospel na ito na lumapit po kay Jesus? Lahat sila pinagaling ni Jesus. Pero isa lang ang nagpasalamat sa Diyos. At yung isang nagpasalamat or yaong hallelujah, nagpasalamat ay hindi po kalahi ni Jesus. Amen? Yung siyam, nakalahi niya, naging ingrato or ingratitude. Sabi po sa wikang Ingles. Listen to this. Jesus was not disappointed, not because the 9 lepers had ignored him, but rather because they did not give thanks
to God. Yun ang ikinalungkot ni Jesus. Na hindi sa dahilan o kadahilan ng binaliwala nila itong ginawa ni Jesus. Kung hindi, kaya po siya na-disappoint dahil itong mga siyam na gumaling, 10 po yun eh. Lahat sila gumaling. Pero yung siyam, nakasamang pinagaling po ni Jesus, ay hindi po marunong magpasalamat sa Diyos. Wala din itong iniwan dito sa sinasabi kong isang lalaking nagba-viral ngayon o nag-viral ngayon sa social media. Sabi niya ay ganito. Ayan, babasahin ko yung sinabi niya para naman malaman ninyo na hindi ko gawa-gawa itong pangangaral na ito o itong kwentong ito, mga magulang, mga kapatid. Ano po ba ang sabi nitong binatang ito? Teka, lilinawan ko lang po yung ilaw ng aking cellphone. Purihin ng Panginoon. Hindi ko mabasa pagka madilim. Praise the Lord. Ang sabi niya, bakit laging si God ang nakikredit? Bakit si Lord ang pinagte-thankyuhan? Ikaw naman ang nagtrabaho nun eh. Ikaw ang nagpakahirap doon. It's your goal. It's not God's goal. Ang sabi niya. Tapos meron pa siyang sinabing ganito. Dahil sabi po rito, matapos na mag-viral sa social media ang content creator na si Mr. So-and-so, matapos niyang igiit na natamo niya ang kanyang mga nagawa dahil sa kanyang pagsusumikap at hindi dahil sa Diyos. Inilathala ni Mr. So-and-so ang isang pag-uusap sa pagitan niya at ng isang fan na nag-react sa kanyang pagkuha ng ari-arian. Ito pa sabi niya, but si God ang kinekredit natin. That's so unfair. Di ba? Guide lang naman siya sa mga gusto natin. Ang Diyos daw po ay guide lamang sa mga gusto natin. At ang sabi niya pa, so bakit si God, palibhasa yung word na ginamit niya sa salitang God, yung letter G ay small letter. Sa Bible, tinuturo ko yan eh. Listen to this. O sa Bible, sa discipleship, tinuturo ko yan eh. Sa mga kapatiran, tinuturo ko ito eh. Pagka ang God na ginamit natin sa ating mga komento, yung letter G ay small letter, yung God na yon na tinutukoy natin ay walang iba kundi si Satan. Kasi siya ay tinutukoy na God of this world. Ang ginamit po, small letter G. Oh, kita nyo? Sabi nyo, so bakit si God yung tinethankyuhan ninyo? I just want to tell you, you guys, sabi niya, you guys, that God is not a giver. Sabi niya, God is not a giver. Tapos meron pang exclamation point. Ibig sabihin, nagagalit siya. Hallelujah. She is just a guide. Sabi nito. O, ayan po, hindi ko na lang babangitin yung kanyang pangalan. Hallelujah. Napaka-ingrato nitong lalaking ito. Purihin ng Panginoon. Nakakagigil. He is so kakainis. Kakagigil. Ha? Diba mga magulang, mga kapatid? Alam po ninyo, we cannot adequately praise and worship God without being thankful. Because giving thanks
to God keeps our hearts in the right relationship with Him. Pag lagi po tayong nagpapasalamat sa Diyos, ibig pong sabihin yan, iniingatan natin ang ating mga puso sa tama o mabuting pakikipagrelasyon sa Diyos. Sa pangalan ni Jesus, can you say Amen? Kaya, ang siste dito, bakit kailangan nating magpasalamat parati sa Diyos? At bakit sa Kanya pa rin dapat una sa lahat ang kredito? Kaya kung meron kang katabi, sabihin mo sa kanya, dapat lagi ang kredito ay sa Diyos. Hindi sa iyo, hindi sa akin, hindi kung kanino paman, kahit gaano pa tayo kagaling, gaano pa tayo kahusay, gaano pa tayo katalino. Eh sino ba naman ang nagbibigay ng utak sa atin? Kanino nang galing itong utak na ito? Kung ikaw ay matalino, kung tayo ay matalino, marunong, maalam sa buhay, kanino ba to galing? Sino ba ang gumawa nito? Hindi ba ang Diyos? Amen? Eh sabi ng Panginoong Diyos, apart from me, sabi ni Jesus, you can do nothing. Pag kayo'y hiwalay sa akin, sabi ni Jesus, wala kayong magagawa. John 15, verse 5. Sabi rin ng mga alagad sa Acts of the Apostles, sa Gawa 17:28, for in Him we live, in Him we move, in Him we have our being. Hindi tayo mabubuhay, hindi tayo makakakilos, wala tayong pagkatao sa buhay na ito. Gigigil ako eh. Purihin ang Panginoon. Kung wala ang Diyos, kung wala ang Panginoong Hesus, hindi tayo mag-i-exist. Can you say Amen? Kaya narito po ang mga katotohanan na gusto ko pong sabihin sa aral o sa doktrinang ito. Truths to ponder. Mga katotohanan na dapat nating pagnilay-nilayan, dapat nating isapuso, dapat nating isaisip kung bakit tayo dapat parating nagpapasalamat sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Number 1, because the Bible says so. Because God say so. Sinabi ito ng Biblia eh. Sinabi ito ng Diyos eh. Authority ang Bible. Wala nang pinaka-authority sa lahat, kundi ang salita ng Diyos, kundi ang Diyos mismo. Kaya hindi natin binabaliwala ito. Hindi tayo nagiging ingrato. Hindi tayo dapat maging ungrateful to the Lord. Hindi ba mga magulang, mga kapatid? Sabi ni King David sa Psalms 100 verse 4. Open your Bible. Number 1 because the Bible says so. Because God says so. Ayon sa sulat ni King David sa Psalms 100 verse 4, hallelujah, ay ganito, purihin ng Panginoon, magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat. Napakalinaw na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang kanyang pangalan. Sabi ko nga sa inyo, hindi makokompleto ang pagpupuri, hindi makokompleto ang pagsamba kung wala ang pagpapasalamat sa Diyos. Kaya nga sa aming praise and worship, pag kami po ay nagpupuri at sumasamba sa Panginoong Diyos, pag ang abang lingkod na ito ang nagtotok, bago po ko mag-opening prayer, sinasabi ko sa kanila, magpuri kayo, sumamba kayo sa Diyos, at
magpasalamat kayo sa Diyos. Lagi ko pong winiwika yan. Lagi ko pong pinapaalala yan sa mga kapatiran na amin pong tinuturuan at inaaralan ng salita ng Diyos. Oh. Can you say amen? Di ba sabi rin ni Paul sa mga taga Thessalonians, in all circumstances, give thanks to God. Oh. Through our Lord Jesus Christ. Sa lahat ng pangyayari, sa lahat ng sirkumstansya, anumang kaganapan sa buhay po natin, lagi po tayong magpasalamat sa Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Kaya bilang mga believers of Jesus Christ, ayaw nating maging ingratitude kay Yahweh. Kaya kahit po sa maliliit na bagay, sabi ko nga sa aking pamangkin, kagabi, sabi ko sa kanya, anak, huwag kang ma-disappoint kasi meron siyang isang 2.25 na nakuha sa grado niya eh. Oh. May lumabas na isang 2.25. Eh lahat po 'yon. Maliban dun sa 2.25, matataas pong lahat. Oh, purihin ang Panginoon. At pasok po siya sa Dean's Lister. Kaya lang doon sa 225 na 'yon, na grades niya, na parte po ng kanyang na major subject, na-disappoint yung bata. Oh. Sabi ko sa kanya, anak, may post nga po ako dyan sa aking account. Sabi ko, anak, magpasalamat ka pa rin kay Lord. Salamat pa rin sa Diyos. Salamat din sa iyo, binigay mo pa rin yung best mo. Oh, hindi ba? Hindi natin kailangang ipagkikibit balikat, ipagsasawalang bahala, malaki man o maliit man ang dumating sa buhay natin. Lagi po tayo magte-thank you. Pati po sa mga taong gumagawa sa atin ng mabuti. Ano man ang tinulong sa atin ng tao, maliit man ito o malaki, ano man ang ginawa nila sa atin, maliit man o malaki, mag-thank you ka. Mag-thank you tayo. Dahil nung time na yon na umasa tayo ng kanilang mga tulong, higit sa lahat sa Diyos, tinugon tayo ng Diyos, tinugon tayo ng mga taong ito, ginamit itong mga taong ito. Kaya dapat lagi tayong grateful at thankful sa Diyos at sa kanila na nakagawa po sa atin ng mabuti. Alam nyo, galit ako sa taong hindi marunong magpasalamat eh. Galit talaga ako dyan. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Gamitin ko itong word na ito. Kung pwede ko lang tuktukan, tutuktukan ko lang itong taong ito. Gigigil ako eh. Purihin ang Diyos. Tuktukan ko lang. Hindi marunong magpasalamat eh. Piruin mo yan. Sasabihin mong guide lang ang Diyos. Hallelujah. Anong guide lang ang Diyos? Purihin ang Panginoon. Kung wala siya, hindi tayo mabubuhay. Kung wala ang Diyos na nagbigay ng talino mo, ng talino ko, ng talino nating lahat, saan tayo? Kangkungan tayo pupuluting lahat, di ba? Mga magulang, mga kapatid. Kaya nga ikaw na nanonood sa akin ngayon, ugaliin mong magpasalamat sa Diyos at tinitiyak ko sa iyo, ito ang magdadala ng mas mabuti, maayos na future. Hallelujah, sa buhay mo. Sa pangalan ni Jesus, o magandang future sa buhay mo. Sa pangalan ni Jesus. Can you say amen? Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Pangalawa, bakit kailangan natin mag-thank you sa Diyos? Because God owns everything. Everything is from God. Ang Diyos ang may-ari ng lahat. Ang Diyos ang nagmamay-ari sa lahat ng bagay na meron tayo sa ating buhay. Oh, halimbawa,
sabihin na natin, ikaw ang nagtayo ng bahay mo, ikaw ang nagpatayo ng bahay mo. Oh. Kanino galing yang mga bato? Kanino galing yang semento? Kanino galing yang buhangin? Hindi naman yan galing sa atin galing yan sa Diyos. 'Di ba? Yung talino ng arkitekto, yung talino ng isang inhinyero na nakagawa ng isang bahay. Oh, na nilapitan mo para ipagawa yung magandang bahay mo. Hindi naman yan galing sa pera mo Purihin ang Panginoon. Galing lahat yan sa Diyos Hallelujah. Tapos sasabihin natin, hindi natin kailangan mag-thank you kay Lord. Hindi kailangan ibigay ang credit sa Panginoon. Pambihira. You're so kaka. Dinadaan ko na lang po sa kagalakan Kasi nanggigigil talaga ako Gigigil talaga ako dito sa lalaking ito. Gusto kong toktokan Pag makita ko to, tutoktokan ko talaga to Sasabihin ko sa kanya, ang cute mo, ha? Ang cute mo. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Di ba? Siya ang may-ari ng lahat. Wala naman tayong pag-aari sa buhay na ito, sa mundong ito. Di ba, Ate Doris? Di ba, Brother Elmer? Di ba, Ate Evelyn? Di ba, Sister Nemia? Di ba, Sister Jovelyn? Di ba, Nanay Amy? O di ba, Tita R? Wala tayong pag-aari dito. Hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos. O di ba, Ate Susan? Sabi ng Bible sa Psalms 24 verse 1. Buti na lang, hindi ko siya naging kamag-anak. Kasi kung naging kamag-anak ko yan, purihin ng Panginoon. Hallelujah. Psalms 24 verse 1. Ano sabi rito? Awit. 24 verse 1. Para po ma-establish yung sinasabi kong kaya tayo magpapasalamat sa Diyos because God owns everything or everything is from God. Ano sabi rito? Makinig kayo. Ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito, ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. Kita nyo yan? Siya lahat ang may-ari Siya lahat ang may gawa niyan Di ba? Amen? Si King David nga hindi niya kinuha yung kredito Hindi niya inangkin yung kredito. Kahit ano pa yung nagawa niya sa bayang Israel. Ano sabi ni King David? Sa 1 Chronicles, open your Bible, 1 Chronicles chapter 29 verses 11 to 13. Ito sabi niya. Makinig po tayo Iyo, o Panginoon, ang kadakilaan, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, at ang pagtatagumpay, at ang karangalan, sapagkat lahat ng nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Wala naman pala tayong pagmamay-ari dito Sa Diyos po lahat galing Purihin ng Panginoon. Tapos sasabihin ng taong ito, bakit ibibigay yung credit sa Diyos? Ituloy natin. Iyo ang kaharian, o Panginoon, ikaw ay nataas na Pangulo sa lahat. Biro nyo yan. Verse 12, ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat, at nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan. Nakita nyo, wala sa kamay natin. Wala sa kamay natin. Narinig mo yon, paring Right? Narinig po ba natin yon, Mami Gloma Nalastas, Ate Kiel, Nanay Emmy? Wala po sa kamay natin Ulitin ko at nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan,
at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Verse 13, kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Purihin natin, mga magulang, mga kapatid. Pasalamatan natin ang Diyos. Thank you, Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Can you say Amen? O, pangatlong dahilan. Bakit kailangan nating magpasalamat parati sa Diyos? Bakit sa Kanya parati ang kredito? Giving thanks changes our perspective. Giving thanks changes our perspective. Pag tayo'y nagpapasalamat sa Diyos, nagbabago po yung ating pananaw. Nagbabago yung pananaw mo sa buhay. Mga magulang, mga kapatid, nagbabago yung pananaw ko sa buhay. Hallelujah. Yung pananaw nating lahat, pag lagi tayong nagte-thank you kay Lord, Brother Mervin, it changes your perspective. Can you say amen? Because thankfulness causes us to recognize God's will instead of our own. Sapagkat ang pagpapasalamat sa Diyos ang siyang nagiging dahilan o kadahilanan upang kilalanin natin o kilanlin natin ang kalooban ng Diyos kesa sa kalooban natin. Tama po ba? Can you say amen, Tita R? Hallelujah. We are thankful, o purihin ang Panginoon, when we purposely choose God's will instead of our own. Nagpapasalamat tayo sa Diyos kapag yung ating layunin pinili natin o mas pinaboran natin o mas pinili natin yung layunin ng Diyos kesa sa ating mga layunin. Nagkakaintindihan po ba tayo rito, mga magulang, mga kapatid? Kaya ugaliin natin na mag-thank you kahit ano pa yan na nangyayari sa'yo. Alam nyo, year 1990s, nagpapasalamat talaga ako sa Diyos. Nag-apply ako dyan sa Makati. Kasi wala na akong hanap buhay nun. Nag-awol ako sa dati kong pinapasukang hanap buhay dahil sa dami ng aking bisyo. Wala na akong nahahawakang pera. Nabasa ko sa dyaryo, yung isang hotel dyan sa Makati, nangangailangan ng bellboy. O biro nyo, bellboy ang a-applyan ko, ha. Hallelujah. Pagpunta ko doon, sa madalit sabi, nandun na ako sa opisina ng manager. Isang 5-star hotel dyan sa Makati. Ang aking ina-applyan, inuulit ko, bellboy. Kasi wala akong nahahawakang pera. Alam niyo naman tao, pagka walang nahahawakang pera, nakakapagdulot ito ng napakaraming problema sa buhay. Lalo't ikaw ay nagiging pabigat sa pamilya, tapos perwisyo ka pa sa pamilya, di halo-halo ng lahat. Kaya sabi ko, ayos to tinignan ko muna, meron ba akong magandang may susuot? Naganap ako ng magandang may susuot. Tapos, siyempre, talagang nag-ahit ako ng gusto kasi haba-haba na nung balbas ko noon. Tapos, kapal-kapal ng bigote ko. Tinanggal ko yung makapal kong bigote. Tinanggal ko yung balbas ko. Medyo long hair ako noon. Nagpagupit pa ako. Kasi, siyempre, pagka bellboy o pag nagtatrabaho sa hotel, dapat with pleasing personality, di ba? Tama po?
O eto na, ini-interview ko nung manager, isang napakagandang manager. Mahaba yung amin naging pag-uusap, tapos dumating po dun sa punto na sabi niya sa akin, ano ba ang ginagawa mo ngayon? Ano ba ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Sabi ko po sa kanya, nag-undergo po ako ng discipleship kasi gusto ko pong mangaral at magturo po ng salita ng Diyos. Alam niyo, sabi niya sa akin, pagkatapos kong sabihin yon, overqualified ka. Ituloy mo na lang yung pagdi-discipleship mo, yung iyong pangarap na mangaral at magturo ng Word of God. Yan ang pinakamabuti, yan ang pinakamainam. Then I realized, sabi ko, salamat sa iyo Lord, kung pinahintulutan mo pala akong makapagtrabaho dun sa 5-star hotel na yon, maaring nalayo ako sa iyo, hindi ko masusunod yung kalooban mo. Kaya hanggang ngayon, nagpapasalamat ako kay Lord. Hindi ako natanggap dun sa hotel. Tinuloy ko po yung pagdi-discipleship, and the rest is history. Mas maraming mabuting nangyari sa buhay ko. Mas marami po akong narating. Mas marami po akong napuntahang mga lugar. Hallelujah, here and abroad. At kung ano-ano pang mga mabubuting bagay ang pinaranas sa akin ng Diyos, na hindi ko naranasan sa mga dating naging hanap buhay ko noon, na siyang naranasan ko lamang sa paglilingkod sa Diyos higit at una sa lahat. Kaya salamat talaga kay Lord. Hallelujah. Can you say amen? Doon nagbago yung pananaw ko sa buhay. Kaya ano man ang dumating, lagi ako nagte-thank you kay Lord. Sa kapurihan po ng Panginoon. Nagbago yung pananaw ko, nagbago yung perspective ko, yung perception ko sa buhay na ito. Na kung wala talaga si Lord, kung wala talaga ang Diyos, kung wala talaga ang salita po ng Diyos, hindi ko po alam. Sabi ko nga sa inyo, kung hindi niyaya ang nanay ko sa gawain ng Panginoon, marahil matagal na rin po akong patay. Kung hindi kami dumalo sa gawain, nung time na malala ang aking sakit, malala ang aking karamdaman at hindi ako dinala ng nanay ko, ng bunsong kapatid ko. Hallelujah. At hindi sumama itong nanay ko. O hindi ako sinamahan sa gawain ng Panginoon. Hindi ako dinala sa gawain ng Panginoon. Matagal na po sigurong patay ang abang lingkod na ito. Kaya salamat po sa Diyos. Kaya we are thankful when we purposely choose God's will instead of our own. Ano sabi ng Bible sa Psalms 36 verses 3 to 9? Medyo mahaba pero basahin natin. Hallelujah. Hayaan yung itawid ko kayo sa mga talatang ito, sa mga pangalawang pagninilay natin o sa pangalawang insights na sinasabi ko po sa inyo. Psalms 136 verses 3 to 9. Ano po sabi rito, mga magulang, mga kapatid? O, makinig po kayo mabuti. Kaya kahit ano pa yung nangyayari sa'yo, mag-thank you ka na lang. O, di ba? Tama po, mag-thank you ka na lang, kapatid. O, eto na po, Psalms 136, verses 3 to 9. O, mga pasalamat kayo sa Panginoon, ng mga Panginoon, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Verse 3, O mga pasalamat kayo sa Panginoon, ng mga Panginoon. Grabing perspective ito ni King David. Kasi, ang pangbungad niyang mga pananalita, O give thanks to the Lord of Lords. Hallelujah. For His mercy endureth forever. O magpasalamat kayo sa Panginoon ng mga Panginoon sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Verse 4, sa kanya na gumagawang mag-isa ng mga dakilang kababalaghan sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na gumawa ng mga langit,
sa pamamagitan ng unawa, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na naglalatag ng lupa sa ibabaw ng tubig, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na gumawa ng mga dakilang tanglaw, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ng araw upang magpuno sa araw, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ng buwan at mga bituin upang magpuno ng gabi, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ano yung una niyang sinasabi pa rito? Sa verse 1 pala, nakalimutan kong isama. Sabi niya sa verse 1, mangagpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Paulit-ulit niyang winiwika, paulit-ulit niyang sinasabi ang salitang, mangagpasalamat kayo sa Panginoon. Despite or in spite, na si King David ay nakaranas din ng napakaraming pagsubok sa buhay. Pero nagbago ang kanyang pananaw, na inugali niya, naging habit niya, naging way of life niya o habit of life niya na ang parating magpasalamat sa Diyos. Can you say Amen? Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Si Paul, si San Pablo, sinabi niya rin yan na lagi tayo magpasalamat kay Lord. Ano sabi naman ni Saint Paul sa Ephesians chapter 5 verses 19 to 20, Efeso 5:19 hanggang 20. Ang sabi ni Paul sa mga taga-Efeso ay ganito. Hallelujah. Na kayo'y mangag-usapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na nangag-aawitan at nangagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. Na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, sa Diyos na ating Ama. Kaya sinasabi ko po sa inyo hindi makukumpleto ang pagsamba at pagpupuri sa Diyos and vice versa kung walang pagpapasalamat sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo. Can you say Amen? Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano pa sabi ni Paul sa mga taga-Thessalonica? Open your Bible. 2 Thessalonians chapter 1 verse 3. Ikalawang Thessalonica, kabanata 1, talatang 3. Ang sabi ni San Pablo ay ganito. Kami ay nararapat, mga kapatid, na mga pasalamat na lagi. Na mga pasalamat na lagi sa Diyos dahil sa inyo, gaya ng marapat, dahil sa ang inyong pananampalataya ay lumalaking lubha, at ang pag-ibig ng bawat isa sa iba't iba sa inyong lahat ay sumasagana. Kita nito sa St. Paul, he is thankful and grateful sa mga kapatiran. Hallelujah! Kung ano man ang ginawa sa kanya. Kita nyo? Kaya sabi ko po, mga magulang, mga kapatid, kanina, maliit man ang ginawa sa atin ng Diyos, tapos ginamit niya ang taong ito, kaya maliit yan o kaya malaki yan, mag-message ka, kung hindi mo siya kaharap, mag-thank you ka. Kung kaharap mo siya, pag hindi, mag-PM ka sa kanya. At sabi mo, thank you sister thank you brother. O kung kanino man na nakagawa sa inyo ng mabuti. Ugaliin natin yan, mga kapatid. Diba? Diba? Si Joseph the Dreamer,
Yung tinalakay natin nung nakaraan sa Genesis 50 verse 20, mas lalo pa siyang nagpasalamat kay Yahweh sa kabila ng mga matitinding bagay o may hirap o mabibigat na bagay na kanyang pinagdaanan, pinag-aralan natin yan. Mas pinasalamatan pa niya si Yahweh o ang Diyos na nangyari yun. Hallelujah. Dahil sa bagay na yon, nakapagligtas siya ng marami. Tapos, imbis na maghiganti siya sa mga kapatid niya, pinatawad niya silang lahat. Hindi ba? Tama po. Can you say amen? O, purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Pang-apat, pagsasabayin ko na itong dalawang bagay na ito. Thankfulness changes our purpose and potential. Thankfulness changes our purpose and potential. Pag tayo po'y nagpapasalamat parati sa Diyos, nagbabago po yung ating mga layunin sa buhay at yung mga potential natin sa buhay. Hallelujah! Nagkakaroon po yan ng pagbabago, nagkakaroon po yan ng changes na hindi po natin namamalayan. Kasi inugali natin o inuugali natin parating mag-thank you. Kesa tayo ay maging reklamador. O, di ba? Instead of being grumbling or pitying or complaining. Hallelujah. Why not? Lord, thank you. Ba't hindi na lang natin sabihin, Lord, salamat po ha. Hindi natin kailangang magreklamo, mag-self-pity, mag-complain, magbulong-bulong, na kung anong-anong mga bagay. Hindi natin kailangang gawin yan. Kasi pinahihintulutan ni Lord lahat yan na mangyari sa buhay natin para mabago yung ating mga layunin sa buhay o yung ating mga potensyal sa buhay na ito. Tama po. O, kita nyo. Kung hindi ako nagkasakit at hindi pinayagan ni Lord na magkasakit ang abang lingkod na ito, hindi magbabago ang aking layunin. Baka hanggang ngayon, nasa matinding bisyo pa rin tayo. Hanggang ngayon, lasinggero pa rin. Hanggang ngayon, sogalero pa rin, basagulero pa rin si brother. Hallelujah. O si pastor. Kaya salamat talaga sa Diyos. Salamat talaga sa salita ng Diyos eh. Ewan ko ba't sa mga atheist, sa mga agnostic na walang paniniwala sa Diyos. Siguro itong lalaking ito na binabanggit ko, papunta na yan sa pagiging atheist. Papunta na yan sa pagiging agnostic. Biro mo, gusto niya lahat ng credit sa kanya. Purihin ang Panginoon. Sanggaling yung lahat ng parts ng kanyang katawan, ng ating katawan. Hallelujah, kaya tayo nag-exist. O diba, galing lahat sa Diyos? Can you say amen? O diba, Brother Elmer? O diba, Sister Cecil? O diba, inaanak Jessa? Purihin ang Panginoon. O, kung hindi tayo nagkasakit, hindi natin ma-realize o hindi natin mapagtatanto na meron palang mas mabuting layunin at merong mas magandang potensyal na ibibigay ang Diyos sa ating lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya umalis tayo sa pagsiself-pity. Kalimutan yung mga pagsiself-pity na yan. Huwag kang magmukmuk dyan sa kwarto mo. Huwag kang tawag dito, nagdadalamhati na lang parate. Kung ano man yan nangyayari sa'yo. Bumangon ka, lumakad ka, pasanin mo yung higaan mo. Magpuri ka sa Diyos. Sumamba ka sa Diyos. Magpasalamat ka sa Diyos. Gaya ng babasahin ko sa inyo sa sulat ni St. Paul sa Romans chapter 8 verses 28 to 31.
Ano sabi ni Pablo rito sa mga talatang ito? Paano nagbago yung kanyang purpose at yung kanyang potential? Hallelujah. Dati ang layunin niya pumatay ng mga Kristiyano o magpapatay ng mga Kristiyano. Ang potential ni Saint Paul noon, kahit gaano pa siya kagaling, katalino, akala niya tama yung kanyang ginagawa. Ang ipapatay ang mga Kristiyano. Kasama niya ang pinapatay si Saint Stephen sa Acts chapter 7. Basahin nyo. Di ba? Yun yung kanyang purpose, yun ang kanyang potential. Nung makakilala siya sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo sa Acts chapter 9, nung siya ay mabulag. Di ba? Doon niya na-realize ang lahat. Doon niya napagtanto ang lahat na mali pala ang kanyang ginagawa sa mga Kristiyano. Tignan nyo. Siya ang pinakadakilang naging apostol ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Ang dami niyang naisulat na libro sa Bagong Tipan. At karamihan doon na naisulat niya ay sa panahong siya ay nasa loob ng bilangguan. Hallelujah! Noong mga panahong nasa selda siya, noong mga panahong siya ay nasa Bartolina, na hindi niya inalala pa kung ano mangyayari sa kanya. Maaring siya ay mamatay na doon sa loob ng bilangguan, maaring siya ay ipapatay, pero ang galing-galing ng naging perspective, ng naging purpose at potential ng Diyos sa kanya sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kaya meron siyang magandang sulat dito sa Bible. Sabi niya sa Romans 8:28-31, sabay-sabay tayo sa pagbasa. Ano sabi niya? Listen to this. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Verse 29, sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Verse 30, at yaong mga itinalaga niya ay kanyang tinawag naman, at ang tinawag ay inaring ganap naman niya, at ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. Verse 31, ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Sa pananaw ni Paul, nung makilala niya ang Diyos pamagitan ng ating Panginoong Kristo, it changes his purpose and potential. At ginanap niya, sinunod niya, ipinamuhay niya ang kalooban ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah! Para mas mapalalim pa itong sinasabi ko sa inyong, it changes our purpose and potential. Sa Acts chapter 16, verses 16 to 30, napakahaba, 31, ituloy-tuloy mo. Doon pa nagbago yung purpose at potential ni Paul bilang lingkod ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Gawa 16 hanggang sa mga sumusunod na talata. Tapusin nyo na yung talata ng Acts 16 mula sa verses 16 to the following verses, at masasabi nyo, talagang nag-iba yung naging layunin at potensyal sa buhay ni Pablo, maging ni Silas, noong mga panahong sila ay nasa loob ng bilangguan, na instead na sila ay mag-self-pity,
mag-complain, mag-grumbling, ano ginawa nila? Nagpuri sila, sumamba sila sa Diyos, hallelujah, nagpasalamat sila sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Kaya pag tinuloy natin yung mga pagbasang ito, yung nagbabantay sa bilangguan, bukod sa nakalaya sila sa loob ng bilangguan, naalis lahat yung mga kadena nila sa kamay nila, sa paa nila, nabuksan yung selda, hallelujah. Yung nagbabantay sa bilangguan, inaralan, sinabihan ni Paul ng mga salita ng Diyos kung ano ang dapat niyang gawin para siya ay maligtas. Hindi lang yung nagbabantay sa bilangguan, pati yung buong pamilya nung nagbabantay sa bilangguan ay nakaranas ng kaligtasan at ginamit ng Diyos si Paul at si Silas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano gagawin natin? Thank you, Lord. Amen? And amen. Kaya mga magulang, mga kapatid, sa pagtatapos, huwag nating gagayahin yaong mga tao na hindi marunong magpasalamat sa Diyos. Huwag nating gagayahin itong taong ito na sinasabi niya na huwag ibigay ang kredito kay Lord. Kung hindi, dapat daw sa Kanya ang credit. Again and again. Kung wala ang Diyos, kung wala ang Panginoong Jesucristo, kung wala ang Holy Spirit, kung wala ang Word of God, wala tayong magagawa sa buhay na ito. Kaya salamat po sa inyong patuloy na pakikinig, patuloy na panonood, patuloy na pagsuporta. Salamat din po sa ating FB page. Hallelujah, na ginagamit ang programang ito upang lumaganap ang mga salita po ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Nawa, kayong lahat ay napagpala sa mabuting balita na inyo pong narinig sa pangalan ni Jesus. Purihin po natin ating buhay na Diyos. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Hallelujah. So tayo po ay dadako na sa ating panghuling panalangin. Praise the Lord. Nagkakaroon ng Angelus dito sa aming parokya o sa aming distrito o sa aming barangay. Tuwing alas 6 po ng gabi. Ugali ng aming barangay captain at ng aming mga kagawad. Yan, pinatutunog yung bell. Ayan, para sabihin sa aming lahat, alas 6 na ng gabi, mag-pray na tayo, di ba? Magpuri tayo, sumamba tayo, at magpasalamat tayo sa Diyos. Amen and amen. Minsan pa, purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Kaya ikaw na nagpasalamat kay Lord, ngayon pa lang tumatanggap ka na ng makaisandaang biyaya, pagpapala, kaligtasan, kagandahang loob ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Yan, kinuha ko lang po itong mga nagpapapray po sa atin. Purihin ang Panginoon. Let us pray. Father, in the name of Jesus, muli po kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo at sa iyong mga salita na itinuro mo sa amin ang doktrinang ito, ang aral na ito, na kung saan ugaliin naming mag-thank you sa iyo, ugaliin naming magpasalamat sa lahat ng bagay na nangyayari sa aming buhay, malaki man, maliit man ito, anumang pangyayari sa buhay po namin. Lord, we are thankful and grateful na kami po ay nakarating, naabot pa rin po namin ang buhay na ito sa tulong mo at sa biyaya mo, aming Panginoong Jesucristo. Kaya marami pong salamat sa iyo, Ama. Salamat po, Panginoong Jesucristo. Salamat po, Banal na Espiritu Santo. Kung wala po kayo, kung wala po ang salita ng Diyos,
Hindi po namin alam kung ano na po ang nangyayari o mangyayari sa aming buhay. Kaya, thank you Lord. Thank you Lord. Hallelujah. Kaya akin pong ipinagkakatiwala, ipinapanalangin lahat po ng mga nanonood dyan po sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat po ng mga bansa na naaabot po ng programang ito, sa lahat po ng mga churches, community, at ministry, mga kapwa ko po lingkod ng Diyos na lagi pong sumusuporta, lagi pong nanonood, lagi pong nakikinig ng iyong mabuting balita. Father God, stretch forth your hand to all of them, to all of us, in cures, signs, and wonders, to be worked in the mighty servant name of Jesus, or in the mighty and powerful name of Jesus. Salamat po Lord God na sila pong lahat ay pinagkakalooban mo na ng kalakasan, ng kasiglahan, ng kaganapan, ng kaligtasan, ng katagumpayan, katatagan, ng kaligtasan ng kanilang mga buhay sa pangalan ni Jesus, maging ang lahat ng mga nagla-like, nagsishare, nagko-comment sa programang ito. Lord, thank you dahil sila pong lahat ay tinugon mo na in all areas and aspects of their lives sa pangalan ni Jesus. Salamat din po o Diyos na ito pong si Nanay Emmy, pinagaling mo na po siya. Pinababa mo na po. Hallelujah. Itong kanyang dugo. In Jesus' mighty and powerful name, ito po ay nag-normalize na o ito po ay normal na. Ngayon pa lamang sa pangalan ni Jesus, yung health niya at yung patuloy na kalakasan din ng kanyang mga anak, mga apo ng buong Cabreros family. Maraming pong salamat Lord dahil lahat po sila ay nakakaranas na ng mga himala, kahanga-hanga at kamanghamanghang bagay sa kanilang mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus na taga Nazaret, it changes their perspective, purpose, and potential. In the mighty and powerful name of Jesus, because ikaw or all of us, Lord God, ay iyong pagmamay-ari sa pangalan ni Jesus. Lahat po sila, lahat po kami Lord, ay pagmamay-ari mo. Kaya ikaw lang po nakakaalam ng mga kaganapan sa buhay po. Hindi lamang ni Nanay Emmy, hindi lamang ng kanyang mga anak, hindi lamang ng kanyang mga apo, maging sa buhay po ni Sister G, ng kanyang mister at ng kanyang buong pamilya, ng mga anak niya, apo niya. Hallelujah, ng buong Lim family. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, maging sa buhay po ni Ate Pe, ng kanyang mister, ng kanyang buong family, sa buhay po ni Ate Mila, ng kanyang mister at ng kanyang buong family, sa buhay po ni Ate Adele, ng kanyang mister at ng kanyang buong family, sa buhay po ni Sister Tess Oquendo, ng kanyang mga kapatid, mga kuya niya, mga ate niya, ng kanyang mga anak at apo, sa pangalan ni Jesus, sa buhay po ni Major Lim, ng kanyang may bahay, at ng kanyang buong pamilya, sa hipag po ni Sister G, hallelujah, sa kapatid po ni Sister G na nasa Bulacan, sa buhay po ni Daddy Louie, ng kanyang may bahay, at ng kanyang buong family, sa buhay po ni Brother Bernie, ng kanyang may bahay, at ng kanyang buong family, sa buhay po ni Tita R, ng kanyang mister at ng kanyang buong pamilya. Sa buhay po ni Sister Lisa and family. Sa buhay po ni Sister Maria Baricuatro, ng mister niya, ng buong pamilya niya. Sa buhay po ni Sister Teresa and family. Sa buhay po ni Sister Vivian Bisco, ng mister niya at ng buong family niya. Sa buhay po ni Mami Gloma Nalastas, ng kanyang mga dikong, ng kanyang mga ateng o ateng, ng kanyang mga anak, ng kanyang mga apo, kasama na po si Brother
Mervin, na lagi mo pong pinagagaling. Maging yung tuhod po ni Mami Glo Manalastas ay inayos mo na rin po, O Diyos, at iyon ang binigyan ng lunas. Kaya salamat po, Lord. Magaling na po at magaling na si Mami Glo. Ganon din po si Brother Mervin at ng kanyang buong family in all areas and aspects of their lives sa pangalan ni Jesus. Maging kay Ate Evelyn sa kanyang Mr. Lord na pinagagaling mo na rin po at pinalalakas, at yung pagpunta nila sa araw ng bukas sa hospital, sa doktor. Salamat po, Lord. Ibinigay mo na ang lunas sa Mr. po ni Ate Evelyn, maging sa mga anak niya, maging sa mga apo niya. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus. Maging kay Sister Edlyn, sa kanyang mister, sa kanyang mga anak na nasa Japan. At ito pong inaanak ko na si Sister Saysay. Yung examinations po na magaganap sa kanya, Lord, salamat po. Ngayon pa lamang kiniklaim na namin ang matataas na marka. At salamat din po na siya ay mag-aaral ng mabuti. In Jesus' mighty and powerful name. Hallelujah. Maging sa buhay po ni Ate Tess at ni Major Simon Sancho, sa mga anak po nila, mga apo po nila, sa pinag-aaral po na kaklase o kaibigan po ni Major Simon Sancho, sa kanilang mga katawan at buhay, maraming pong salamat sa healing. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Maging kay Engineer Boy Maralas, kay Sister Lumen Maralas, kay Architect Lai Maralas, at sa buong Maralas family. Maraming pong salamat, Lord. Sila man ay patuloy mong binibiyayaan at tumatanggap ng kagandahang loob. In Jesus' mighty and powerful name. Diyan po sa US, kay Sister Rhea, sa kanyang mister at sa buong family niya. Maging dyan po sa pamilya niya sa Lagro, sa pangalan ni Jesus. Kay Sister Adele Tordesillas, dyan po sa Australia, at yung pamilya niya sa Australia, yung pamilya niya sa West Avenue. Kay Sister Merlin Canto, dyan po sa Belgium. Yaon pong anak niya na si Noynoy, na sumasakay po ng barko, at yung anak niyang nurse, na si Sister Ann, dyan po sa London, kasama pa ng ibang mga anak niya at mga apo niya, na nasa ibang bansa at nasa Iloilo, sa pangalan ni Jesus. Maging kay Brother Primitivo, ang kanyang may bahay, ang mga anak niya, ang mga apo niya, at yung kanyang anak na nasa abroad at yung apo niyang nasa abroad. Salamat po sa pag-iingat mo, sa gabay mo, sa patnubay mo, sa protection mo, at sa mga katagumpayan na kanilang nararanasan sa araw-araw po ng kanilang buhay, sa pangalan ni Jesus. Maging kay Ate Doris, kay Kuya George, yaong pamilya po nila na nasa US, kasama na ng buong family ni Sister Malu, yung pamilya po nila nasa Mexico, nasa London, at yung buong family po nila na nasa Iloilo, nasa Samar. Maraming pong salamat, Lord, na itong pamilyang ito ay tinutugon mo rin in all areas and aspects of their lives, sa pangalan ni Jesus. Maging kay Sister Ann Cosme Clemente, ang kanyang mahal na ina, ang kanyang asawa na nasa ibang bansa, ang mga anak po nila, ang mga kapatid niya. Salamat po sa kalakasan, sa katatagan, kasiglahan ng kanilang buhay at buhay pananampalataya, at sa kanilang tagumpay na nararanasan sa pangalan ni Jesus. Maging kay Brother Robert at Sister Sheila Cabagnot, Lord, i-bless mo ang family ito. Pagpalain mo po ang kanilang negosyo, kanilang mga hanap buhay, at maging blessings po sila sa ministry o sa church na kanilang kinabibilangan, sa kanilang pamilya at sa kanilang kapwa, sa pangalan ni Jesus. Maging kaya Mami Yo and family, kay Lance Jeus Umali, healing sa kanyang katawan at buhay, kay Sister Rose at kay Brother Jong na mga kapatid ko po, salamat na sila man ay nilulunasan mo at patuloy mong pinalalakas, pinagagaling, pinasisigla ang kanilang mga katawan at buhay,
sa pangalan ni Jesus, maging ang aming mahal na ina, ang lahat ng mga kapatid ko, ang lahat ng mga bayaw ko, ang lahat ng aking mga pamangkin, at salamat po Lord sa mga grado o grades na natanggap po ni Hannah. Hallelujah. At sa pagiging Dean's Lister po niya, maraming pong salamat, dearest Jesus. Hallelujah. Sa lahat ng mga taga-Payatas chapter, hallelujah. Ang mga elders po namin dyan, lahat po ng mga kabataan dyan sa Payatas, ang mga taga-Iloilo chapter, ang mga taga-Kalayaan, Holy Spirit at Batasan, na lagi pong sumusuporta, nanonood, nakikinig, at naglilingkod sa iyong harapan, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, salamat po sa tugon at sagot din po na pinagkakaloob mo sa kanilang lahat. In Jesus' mighty and powerful name. Maging sa mga taga-Tondo chapter, sa mga taga-Leganes Iloilo chapter, sa mga taga-Lagro community, salamat po Lord. Sa mga taga-New Life community, dyan po sa Maypaho, sa mga taga-Jesus is Wonderful Ministry, sa buhay po ni Ate Biring, dyan din po sa Caloocan, Maypaho, hallelujah. Sa lahat po ng mga kaklase ko, sa lahat po ng mga kabatchmates ko, sa lahat po ng mga kumpare ko, mga kumari ko, again, sa lahat po ng mga nagla-like, nagsishare, nagko-comment sa programang ito, marami pong salamat. All of them are blessed. Hallelujah. In the mighty and powerful name of Jesus. Sa lahat din po ng mga nag-undergo ng discipleship, sa buhay po ni Sister Jessa, maging sa buhay po, or rather, maging sa buhay ng mga kabataang ito, Lord God, na nag-undergo ng discipleship, maraming pong salamat. Lahat po sila ay magiging mga full-fledged preachers and pastors in the mighty and powerful name of Jesus. Sa lahat po ng mga kapatid ko na tumutulong sa akin sa social media ministry, sa buhay po ni Brother Elmer Paboriques at Sister Nene Pascual, maraming rin pong salamat Lord God, na tinutugon mo rin sila kasama ng kanilang buong pamilya sa pangalan ni Jesus. Maging sa lahat, Lord, ng mga kapatiran na dumadalo sa lahat po ng mga chapters, sa lahat ng mga ministry ng New Life, ng Jesus is Wonderful, hallelujah, at lahat po ng sponsors na ginagamit mo sa pagpapatuloy po ng aming banal na gawain. We are thankful and grateful po sa kanilang mga buhay. At harinawa po, O Diyos, sa pagsapit ng anniversary ngayong buwan ng Agosto, Lord, patuloy mong i-bless ang mga kapatirang ito upang silang lahat ay makapagbigay, hallelujah, makapaghandog ng tulong at suporta sa nalalapit pong anniversary ng Jesus is Wonderful Ministry sa pangalan ni Jesus. Amin din pong ipinapanalangin ang buhay po ng lolo at lola ni Sister Nene na si Sister Manny Pascual at si Brother Felix Pascual in Jesus' mighty and powerful name. At sa lahat po ng nagse-celebrate at magse-celebrate po ng kanilang mga kaarawan ngayong buwan po ng Hunyo o anumang celebration na magaganap po sa lahat ng mga kapatiran na nanonood po sa akin, anumang celebrations po nila nagaganapin ngayong buwan ng Hunyo at sa darating pang mga araw. Salamat po sa victory nilang lahat, naming lahat, sa pangalan ni Jesus. Amin din pong ipinapanalangin, O Diyos, ang bawat pamilyang Pilipino, here and abroad, ang aming mahal na Pangulo, pangalawang Pangulo, lahat po ng mga gabinete, hallelujah. Harinawa po, Lord, yaon lamang angkop ang nararapat nilang gawin para po sa ikabubuti ng bawat pamilyang Pilipino. Hallelujah. Here and abroad, sa pangalan ni Jesus. Ganon din po, Lord, lahat ng mga bansa ay amin din pong ipinapanalangin. Una sa lahat, makilala kanila.
na ang bawat bansa, bawat tao ay matutong magpasalamat sa iyo, maglingkod sa iyo, magpuri at sumamba sa iyo. Maglingkod sa iyo, makilala ka ng bawat tao sa lahat ng mga bansa sa pangalan ni Jesus. Amin din pong ipinagkakatiwala ang anumang kaguluhan sa iba't ibang mga bansa, kaguluhan sa gitnang silangan. O Diyos, I hope and I pray na ikaw po ang papagitna, ikaw po ang gigitna, O Lord, upang dumaloy po ang kapayapaan at katiwasayan sa mga bansang ito sa pangalan ni Jesus. Kaya aming Ama, maraming pong salamat sa lahat po ng tugon, sa lahat po ng sagot, sa aming mga dasal at panalangin. Kung meron po akong nakalimutang mga pangalan na hindi ko po nabanggit, sila pong lahat ay aking ibinibigay, ipinagkakatiwala sa iyong mapagpala at mapaghimalang kamay in Jesus' mighty and powerful name. So we are thankful and grateful because all of us are blessed, redeemed, more than conquerors, triumphant, victorious, gifted, accepted, saved. Hallelujah. And most especially, all of us are valued and loved by you, God, in Jesus' mighty and powerful name. So thank you, Father, again, for being so nice, so good, and so true to your promises in accordance to your word na ang sabi mo, anything you ask in my name, I will do it. John chapter 14, verse 14. Kaya ngayon pa lamang po, magagalak na kami na inaangkin ng lahat ng mga bagay na ito in all areas and aspects of our lives. Minsan pa, sa makapangyarihang pangalan mo, aming Panginoong Kristo, kasama ng banal na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan, at ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Meron po tayong YouTube channel, The Wonderful Acts of God, Jesus is Wonderful Ministry. I-hit nyo lang po yung notification bell para po pag meron tayong upload ay ma-notify po kayo sa pangalan ni Jesus. At mag-follow po kayo ng ating FB page, The Wonderful Acts of God, Jesus Wonderful Ministry. At kung kayo po ay nais nyo kaming anyayahan, imbitahan, dyan po sa inyong mga lugar, sa inyong mga tahanan, sa inyong mga churches, community, ministry, upang kami man po ay makapagbahagi ng salita po ng Diyos. Mag-message lang po kayo sa amin. I-message nyo lang po ang abang lingkod na ito. And we are willing, I am willing, hallelujah, na magpunta po sa inyo o sa inyong mga lugar. Sa tulong at biyaya po ng Diyos sa pangalan ni Jesus. At meron po tayong sabayang pananalangin. Kami po ng mga taga Jesus Wonderful Ministry, mga taga New Life Community, yung aking po mga kasamahan, Sister Lumen Maralas, kaya Sister G, purihin po ang Panginoong Diyos, at ang mga taga Jesus Wonderful Ministry, mga taga New Life Community ay sabay-sabay pong nagdarasal tuwing alas 10 po ng umaga, alas 3 po ng hapon at 9:30 po ng gabi. Hallelujah. Kung gusto po ninyong sumabay, welcome po kayong sumabay sa nabanggit pong oras. In Jesus' mighty and powerful name. Minsan pa, pasalamatan po natin si Lord. Hallelujah. At nalalapit na po ang anniversary ng Jesus Wonderful. Ngayon pa lang, ipa-plug ko na ito. Sa August 8. Ayan, sa August 8 po. Or rather, August 10. Ayan, sa August 10 po natin o namin gaganapin, Purihin po ang Panginoon. Ipagdasal po natin ang katagumpayan ng anniversary ng Jesus is Wonderful Ministry. At idaraos po ito sa August 10. Hallelujah. 1 to 8 p.m. Purihin ang Panginoon. Diyan po sa Christ the King, sa E. Rodriguez.
sa pangalan ni Jesus, o sa tulong at biyaya ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Ang aga mo namang mag-plug, pastor o brother. Siyempre po, para maipagdasal po ninyong lahat. Only by the grace of God, mga magulang, mga kapatid, at magkakaroon po ng seminar o grace seminar sa naturang anibersaryong ito. Charis Seminar. Antabayanan po ninyo ang mga araw po na ito po ay aking patuloy na babanggitin sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin si Lord. Amen. And amen. So ngayon po, tanggapin po ninyong lahat ang kagandahang loob ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Ama, at ang pakikiisa ng Banal na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan, at ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless, God speed, God heals, God saves, God reigns, God provides, God with us. Salamat po. Magkita-kita po tayo minsan pa sa araw ng linggo, alas 5 po ng hapon sa programa ng Jesus is Wonderful Ministry at ng New Life Community. Bye-bye! Thank you po sa inyong lahat.